Ang bugtong ay ginagamit upang libangin ng mga tao sa oras na wala silang ginagawa. Isa itong larong pahulaan. Ito ay binubuo ng dalawang taludtod na maikli at ito ay laganap sa buong kapuluan na nagpapahayag ng hilig ng damdamin at kaisipan ng bawat pulo. Siyempre, yung mga ninuno naman natin, wala pa sila noon ng mga gadgets o yung iba-ibang mga laruan na meron tayo ngayon sa kasalukuyan. Kaya, isa sa naisip nilang paraan para libangin ang kanilang sarili ay ang paggawa ng iba't ibang larong pahulaan. At isa nga dito ay ang bugtong. Ngayon, paano nga ba ginagawa ang bugtong? Kung susuriin nyo yung mga bugtong, ito ay mayroong mga pagkakaparehas pagdating sa daloy. Una, sa mga bugtong, yung bagay na kanilang pinanghuhulaan, yung iba ay inilalarawan kung anong klaseng bagay iyon. Maaaring detalyado, maaari rin namang hindi. Pangalawa, ay kung minsan ito'y inihahambing nila sa ibang bagay na merong pagkakaparehas yung bagay na iyon. Pangatlo, ay kung minsan binabanggit din nila kung paano ito ginagamit, paano ito ginagawa, o paano ito nakakatulong sa ibang tao. At marami pang iba. Ngayon, atin namang talakayin ang mga halimbawa ng bugtong. Subukan niyong hulaan kung anong mga sagot sa mga bugtong na ito. Unang halimbawa, kaisa-isang plato, kita sa buong mundo. Ano kaya ang sagot sa bugtong na ito? Tama, ang sagot ay buwan. Ang buwan ay inihambing sa isang plato dahil sa hugis nito pareha silang hugis bilog. At syempre, yung buwan nga naman kitang-kita sa buong mundo. Pangalawang halimbawa, hindi tao, hindi ibon, bumabalik kung itapon. Ano kaya ang sagot sa bugtong na ito? Tama, ang sagot sa bugtong na ito ay yoyo. Pangatlong halimbawa, mula ulo hanggang dulo, ngipin ang pinag-aareglo. Kapag sinabing pinag-aareglo, yung pinagtatrabaho o pinaggagawa ng isang bagay. Anong sagot? Tama, ang sagot ay lagare. At para naman sa panghuling halimbawa, hindi naman naglihi pero nanganak ng marami. Ang sagot dito ay saging. Lawikain. Kapag sinabi natin sa lawikain, ito ay mga butil ng karunungang hango sa karanasan ng matatanda. Ito ay nagbibigay ng mabubuting payo tungkol sa kagandahang asal at mga paalala tungkol sa batas ng mga kaugalian at karaniwang patalinhaga o may nakatagong kahulugan. Karaniwang nasusulat ito na may sukat at tugma kaya masarap pakinggan kapag binibigkas. Ang kaibahan nito sa kasabihan, kung sa kasabihan, payak yung kahulugan, simple yung mensahe, makukuha mo agad kung ano yung pinaparating niyang aral. Sa lawikain naman, ito yung gumagamit na ng mga tagong kahulugan sa pamamagitan ng paggamit ng mga matatalinhaga o malalalim na salita. Kadalasan, ito ay meron ding sukat at tugma na parang sa isang tula. Kaya, masarap itong pakinggan sa tenga. So, tingnan natin yung mga halimbawa. Unang halimbawa, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. So, sa halimbawa na ito, gaya ng sinabi kanina doon sa kahulugan ng salawikain, meron siyang dalawang taludtod. Kapag sinabing taludtod, dalawang linya. Meron siyang tugma sa hulihan. Ito yung an. Sa salitang pinanggalingan at sa salitang paroroonan. Hindi ba? Meron siyang tugmaan. Sumunod, meron siyang nakatagong kahulugan dahil malalim yung mga salitang ginamit. Hindi kasi literal yung pagpapakahulugan sa mga salawikain. Ang ibig sabihin ng salawikain na ito ay mahalaga na ikaw ay marunong tumanaw ng utang na loob. Lalong-lalo na yung mga taong tumulong sa iyo nung kailangan na kailangan mo ng tulong. Kapag ikaw ay naging successful na o matagumpay na sa iyong buhay, mahalaga na hindi mo sila kalimutan at tulungan mo rin sila. Pangalawang halimbawa, kung ano ang puno, siya ang bunga.
Ang ibig sabihin ng salawikain na ito ay kung ano yung siyang ugali nung magulang, ito rin yung siyang mamamana ng kanilang anak. Ito ay kanilang inihambing sa puno at bunga dahil kapag ikaw naman syempre nagtanim ka ng puno ng mangga, hindi naman po pwedeng ang maging bunga nito ay mansanas, hindi ba? Pangatlong halimbawa, ang taong nagigipit sa patalim kumakapit. Ang ibig sabihin ng salawikain na ito ay kapag yung isang tao walang-wala na siya sa buhay, lalo-lalo na kapag problemang pinansyal, naiisip niya na gumawa ng mga bagay na hindi niya dating ginagawa. Maaaring siya ay mangutang, maaaring rin namang gumawa siya ng mga bagay na masama para lang magkapera. Ang ibig sabihin dyan ng pagkapit sa patalim ay kahit na alam mo na maaari kang masaktan o makasakit ng iba, ay gagawin mo pa rin yun para lang hindi ka na magipit o para lang makaahon ka na sa hirap o problema na iyong dinaranas. Ito ay ang pagtatago ng literal na mensahe upang mabawasan ang paggamit ng mararahas na salita upang hindi makasakit ng damdamin. Kapag sinabing sawikain, kung pamilyar man kayo sa Ingles sa salitang idiomatic expressions, ito yon sa Filipino. Ang mga sawikain ay ginamit ng ating mga ninuno para hindi sila makasakit o direktang makasakit ng damdamin ng iba kapag meron silang gustong punahin doon sa tao na yun, maaaring sa ugali o maaari rin naman sa kanyang pisikal na anyo. Tingnan natin yung mga halimbawa upang lubusan yung maunawaan. Unang halimbawa, balitang kutsero. Ano kayang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ba nito? Yung kutsero ito yung nagmamaneho ng kalesa. Ibig sabihin ba nito? Yung kutsero ay nagbabalita? Ang kahulugan nito ay balitang hindi pinaniniwalaan. Siyempre, bakit siya naging balitang kutsero o bakit siya inihambing sa isang balitang kutsero yung mga balitang hindi dapat pinaniniwalaan? Kasi, di ba yung mga driver, kahit naman hindi kutsero, kahit mga driver sa jeepney, mahilig silang magkwento. Tapos, hindi natin alam kung yung mga kwento ba na yun, totoo o hindi. Pangalawang halimbawa, butas ang bulsa. Ano kaya ang kahulugan nito? Ang kahulugan nito ay walang pera o naubos ang pera. Ito ay inihambing sa butas na bulsa dahil syempre, yung bulsa, ito yung pinaglalagyan ng pera at kapag ito ay nabutas, may posibilidad na mawala yung pera. Kaya siya ay inihambing sa wala ka ng pera o naubos ang iyong pera. Pangatlong halimbawa, kayod kalabaw. Kapag sinabi natin kayod kalabaw, ito ay nangangahulugan na walang tigil sa pagtatrabaho ang isang tao. Dahil alam naman natin na yung kalabaw, palagi siyang nagtatrabaho sa bukid at halos parang wala siyang kapaguran. Pang-apat na halimbawa, balat sibuyas. Ano kayang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay madamdamin o iyakin. Dahil kapag ikaw ay nagbabalat ng sibuyas, syempre hindi mo maiiwasan na ikaw ay naiiyak.